Hi, ako si Leloy Claudio. I'm a historian. I'm a teacher of history sa De La Salle University. Happy Independence Day. Ngayon gusto kong pag-usapan yung konsepto ng independence at yung konsepto ng kung sino ba talaga ang Malaya dito sa Independence Day. Sinasabi natin na ang Malaya noong June 12 ay yung mga Pilipino. Pero ano ba talaga ang pagiging Filipino? Ito ba ay pagiging Kayumanggi? Ito ba ay pagiging Malayan race? Pag-isipan natin ito. Meron akong isang estudyante isang araw, lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Sir, masama loob ko." Bakit? Kasi sabi niya, yung parents ko, Amerikano puti. Pero ako dito, ako lumaki sa Pilipinas. Ito lang yung bansang nalalaman ko. I'm a Filipino citizen. Sabi nga niya, pag nag-abroad siya, namimiss niya yung sisig, gusto niyang uminom ng Red Horse. Pero for some reason, sa tingin ng mga kaklase niya, hindi siya Filipino. Pag sumakay siya sa isang taxi, nagugulat daw yung taxi driver na magaling siya magtagalog. Pero sabi niya, bakit kayo magugulat? Ito lang naman yung bansang nalaman ko, Pilipinas. May pagkukulang ba ako sa pagiging Filipino? Ito rin siguro nararamdaman ng mga ilang Filipino-Chinese na binabansagang inchik at hindi Filipino dahil lang meron silang roots in, say, Fujian province. Recently, may mga article na lumabas sa dyaryo na sinasabi na pagsuspetsahan natin ang lahat ng mga Filipino-Chinese dahil baka ang allegiance sila ay sa China. So merong idea ang mga Filipino or some of us na lahi ang Pilipinas, isang race. Pero totoo ba ito? Pag-isipan natin kung saan nanggagaling itong myth na to na ang Filipino ay isang lahi. Nung bata kayo, siguro tinuro sa inyo ng mga teacher nyo yung isang myth, yung isang creation myth tungkol sa mga Filipino na napaka-racist. Itong myth na to, siguro matatawa kayo pag kwento ko sa inyo ngayon, gumagawa daw si Bathala ng mga tao. At ang una niyang ginawa, nagluto siya ng tao, ang una niyang ginawa, hilaw. Ito yung mga puti. Tapos nagluto siya ulit. Sumobra naman, sunog. Ito naman daw yung mga itim. Pagkatapos nagluto siya ulit, Kayumanggi, tamang-tama. Ito naman yung Filipino. Hindi ba napaka-racist nun? Ibig sabihin, yung iba inferior compared sa atin, at ang Filipino ay Kayumanggi lamang. Ito pa, siguro nung mga grade 2, grade 3 kayo, may kwento na kwento sa inyo yung mga AP teacher nyo, yung civica teacher nyo na sinasabi, 3 lahi ang dumating sa Pilipinas. Unang Negrito, pagkatapos Indones, pagkatapos Malay, pagkatapos naghalo-halo sila, or minsan hindi, at ito ang naging lahing Pilipino. Unang-una, napatunayan na itong teoryang ito ay mali. Pangalawa, meron ding itong hints of racism kasi ang assumption nito ay paganda ng paganda yung lahi, magmula Negrito hanggang Malay, at tayo yung mga Malay. Pero totoo ba ito? Ngayon, kung pag-iisipan natin kung saan talaga nanggaling ang term na Filipino, ito ang Independence Day recommended reading ko para sa inyo. One of the best history books on the Philippines I've ever read. Nick Joaquin's A Question of Heroes. At napaka-fresh ng take ni Nick Joaquin sa notion ng kung anong Filipino. Kunikwento ni Nick Joaquin na nung late 18th century, early 19th century, may umusbong na isang Kriolo na ang pangalan Luis Rodriguez Varela. Ngayon, ang Kriolo ng panahon na yun ay itong mga tinatawag na insulares. In other words, sila yung mga Spaniards, mga white Spaniards, but born in the Philippines. In contrast ito dun sa mga peninsulares na mga Kastilang pinanganak sa Espanya. Ngayon, itong mga insulares, ang tawag sa kanila ng gobyerno ng Espanya ay Filipino. Pero nung una, hindi nila tinatawag yung sarili lang Filipino. Ang tawag nila sa sarili nila ay mga Kriolo or simply Spaniard. But sometime in the late 18th century, early 19th century, Luis Rodriguez Varela, who also called himself the Conde Filipino, referred to himself in nationalistic terms, according to Nick Joaquin, as a Filipino, and he claimed it. He claimed it. So ang sabi ni Nick Joaquin, technically, the first Filipino is a white man. Ngayon, pag sinasabi ko ito sa mga estudyante ko, nagugulat sila. Pero pag-isipan natin ito na mabuti. Si Varela knew nothing but the Philippines. Lahat ng kaibigan niya nandito, lahat ng attachments niya nandito, ang trabaho niya nandito, at saka yung suffering ng mga tao na nakita niya dito. At naging critic siya ng Spanish government dahil sa mga ginagawa nila dito sa Pilipinas. Dahil sa ginagawa nila sa mga taong tinawag ni Varela na kababayan or compatriots, actually. So it's surprising on the one hand, but think about it this way. Sino ang mga unang taong tumawag sa kanilang, sa sarili lang Amerikano, say sa US&A? Were they the Apaches or the Native Americans? No, in fact, they were white Americans like Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, etc., etc. They were the first persons who called themselves Americans. They were the Creoles of that generation. So why are we surprised that the first people to call themselves Filipinos here in the Philippines were Creoles as well? Think about it this way. If an Asian American approaches you and says, "I'm an American, I grew up in California," you're not gonna go,
you're an American, how come you're not white? So why is it that when my student approaches you, she's white and she says, I'm a Filipino, you ask, why are you not brown? It makes no sense, right? And in a way, this comparison with America is weird, but it's actually very apt because from the Conde Filipino, from Luis Rodriguez Varela, yung nationalism na yun ay pumasa sa henerasyon ng mga martyr priests natin, kagaya ni Jose Burgos, na isang kaibigan ni Varela. And from Jose Burgos, pumasa yung nationalismo kay Pasiano Rizal, at pumasa ito kay Jose Rizal. Kaya ang sinasabi ni Joaquin, whence came the propaganda, it actually came from Varela. It did not start with people like Rizal, it started with a white man. But by the time the propaganda or the nationalism got to Rizal, you already had an expansive notion of what Filipino was. Writing to Ferdinand Blumentritt in 1887, sabi ni Rizal, kaming mga nandito sa Espanya, some of us are Creoles, meaning white Spaniards, born in the Philippines. Some of us are mestizos, and at that time when you said mestizo, you mostly refer to Chinese mestizos like Rizal. By the way, it's good to emphasize that Rizal was a Chinese mestizo, and Indios. So some of us are Creoles, Chinese mestizos, and Indios. But he said, we all choose to call ourselves Filipino. Let's repeat that. Some of us are Creoles, some of us are Chinese mestizos, some of us are Indios, but we choose to call ourselves Filipino. And I think that's an excellent way to talk about independence now. The notion of calling yourself a Filipino. So being Filipino is not something given to you dahil lang brown ang kulay ng balat mo. Hindi ito binibigay sa'yo dahil meron kang passport na sinasabing Republika ng Pilipinas. Hindi ito binibigay sa'yo dahil yung lolo at lolo mo or yung great-grandfather mo ay lumaban sa Katipunan. If we are to take our national hero in his own words, ang pagiging Filipino is a constant act of calling oneself Filipino. So this is my Independence Day challenge for you. May mga pagkakataon na mahirap tawagin ang sarili mong Pilipino. Kunwari ako ngayon, siguro obvious naman na critic ako ng Pangulong si Rodrigo Duterte. At masakit yon dahil 70% of my compatriots, of my fellow Filipinos like him, and I don't, as a minority ako. It's very hard to call myself a Filipino given that most Filipinos disagree with me. And it's painful because you want your compatriots to agree with you. And yet every day, I call myself Filipino because I continually want to engage those people who disagree with me. Every day, I decide that this is an identity and this is a political community worth serving. And I think if you look at all of our heroes, whether they be the white Varela, or the Chinese mestizo Rizal, or or Bonifacio, who was not pure Indio either, wasn't about the color of their skin, wasn't even about their blood. It was about the choices that we made. So, ladies and gentlemen, for this Independence Day, I challenge you, can you call yourself Filipino? Maraming salamat po.